Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon po ang February 8 taong 2025. At ayun, ang ating nakikita po rito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu at ang aking previous projections dito nitong nakalipas po na February 4. Ayan. At sa mga projections ko na ito ay meron po tayong pagbabago sa ating projections na ito sapagkat makikita po natin dito na nitong mga nakaraang araw ay nakakaranas po ng mga rejections dito ang mga candlesticks nitong si Shiba Inu. Nagsasabay po ito or nagpapakita na matibay po ang ating major support dito po sa presyong 40 digits 1482. Ayan. Meron pala tayong na take profit rito. Ayan, nakapag-take profit po pala tayo rito. Ayan, nitong nakalipas po kasi na February 3 ay nakaranas ng matinding pagbagsak itong si Shiba Inu. At umabot po siya, yan, tinusok po niya yung upper portion ng ating support zone dito sa presyong 40 digits 1170. Kaya nakabili po tayo dyan. Kaya yan po ang dahilan kung bakit meron po tayo nagawang meron po tayong na set up rito na isang sell pending order or take profit. Kaya sa parehong araw na rin ay na-triggered po yan, kaya nakapag take profit po tayo dyan. Kaya yan po yung ating naging trade dito. At ayan, kapalit po niyan ay isang buy pending order ulit dito po sa presyong 40 digits 1170. Kaya yan po yung ating naging previous trade dito kay Shiba Inu. Ngayon ay gaya na aking sinabi kanina, dahil po sa nagpapakita ng rejection, yan, matibay na rejection ang ating major support dito sa 40 digits 1442. Kung pag nagpatuloy po yan ay mataas ang chances or tsansa na patuloy pong makakaranas ng consolidation itong si Shiba Inu. Yan, dito sa ibabaw ng ating major support na ito. Ayan. Pero pag nabasag po yan, kung sakaling dumating po ang time na nagawang basagin ni Shiba Inu ang major support natin na yan, ayan, dito ko po masasabi na tuluyan na po siyang babagsak dito sa support zone natin dito sa ibaba. Ayan, dito po sa ibaba. Ayan, price range ng ating support zone is nasa 40 digits 1070 hanggang 40 digits 1170. Kaya yan po yung support zone natin dito. May mga minor support po tayo rito, pero kung sakaling nabasag po talaga yung major support natin dito, is mataas ang chances na dediretso siya rito sa sunod na support zone natin, kasi napaka bearish po ang mga signals natin dito. Yung ating Hall Street indicator ay ayan, nagpapakita po na bearish ang momentum natin dito kay Shiba Inu, at maging yung ating mga QQE bars dito ay ayan, bumubuo po siya ng mga malalaking mga QQE bars na kulay red. Kaya ibig sabihin ay malakas po ang selling pressure, or sa madaling salita is marami pong nagbebentahan ng kanilang SHIB. Kaya ayan, pero ang nakikita natin dito ay yan, marami pong mga interesadong mga buyers dito sa support dito po sa presyong 40 digit 1482 na handang bumili. Kaya yan, nagresulta po ito sa pagkukonsolidate. Ngayon ay meron po tayong isang ito po pala muna. Ayan, masasabi ko lamang po na maaring makarecover itong si Shiba Inu kung magagawa niyang makabalik dito sa ibabaw ng presyong 40 digits 1767, which is ang ating unang major resistance. Ngayon ay meron po pala tayong isang pattern dito, isang triangle pattern. At ayan po, binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Medyo malaki-laki ang sukat nito. At nito pong nakalipas na January 25 ay nagkaroon po siya ng breakout sa lower portion nito. Ayan, nabasag po yan at indikasyon po yan ng bearish breakout na babagsak itong si Shiba Inu. At ayan na nga, nung nangyari yan ay bumagsak siya. At ngayon, base po sa ating pattern,
Ayan, kung sakaling nagkaroon po ng breakout sa lower portion nito, ang pinakamababa na maaari pong ibagsak ni Shiba Inu ay ayan dito sa major support natin dito. At yan po ay nasa presyong yan, nandito po siya mismo sa presyong 40 digits 1482, which is sa kasalukuyan ay kung saan nagkakaroon po ng rejection itong si Shiba Inu. Kaya sa madaling salita ay completed na po yung ating pattern na ito. Ayan, nakumpleto na. Kaya ganyan po ka-effective ang ating pattern dito. Kaya ay yan, meron po tayong update po natin yung ating pattern ngayon. Kaya ayan, ganyan pa rin po yan. Nananatili pa rin po yung upper portion. Yan, nananatili pa rin ang upper portion ng ating pattern dito. Extend lamang po natin yan. Yung lower portion naman ay yan, dito na po yung lower portion natin. Magiging isang descending triangle pattern na po yung yan, descending wedge pattern po pala. Kaya yan, descending wedge pattern. Kaya ito yung kanyang lower portion, ito naman po yung kanyang upper portion. Kaya sa pattern na ito ay mukhang isa po itong bullish pattern. Ayan, bullish pattern. Ito yung pattern na makakapagbigay sa atin ng signal kung kailan po siya, kung kailan po makakabangon or muling aangat ang presyo ni Shiba Inu. At yan ay mangyayari kung sakaling nagkaroon po siya ng breakout sa upper portion ng ating pattern. Kaya yan na rin po yung isang binabantayan natin dito kay Shiba Inu. Yan, masasabi lamang po natin na makakabangon sa pagkakabagsak itong si Shiba Inu kung mababasag niya yung upper portion ng ating pattern dito. At base po sa ating pattern na ito ay ang pinakamataas po na maaari niyang akyatin ay babalikan niya ang presyong yan. Ayan, babalikan po niya yung presyong 40 digits 3221. Ayan, ito po. Ayan, base sa ating pattern dito. Ayan. Ngayon ay check naman po natin yung kanyang 4-hour chart time frame. Ayan. Para sa ating entry point. Ayan, ito naman may pattern tayo rito. Meron po tayong isang pattern dito. Ito po yung ating yung kanyang upper portion. At ito naman yung kanyang lower portion. Medyo mas maliit yung ating pattern na ito. Yan, at malapit na itong magkaroon ng breakout. Yan, kaya pag tinitingnan natin, ipit na yung ginagalawang space nitong si Shiba Inu. At base po sa ating signal rito ay mukhang dito po siya sa ibabaw magkakaroon ng breakout. Kaya pag nagkaroon siya ng breakout dito sa upper portion ng ating pattern na ito, possible po ayan, baka aakyat siya malapit dito sa resistance zone natin dito sa itaas. Gawin lang po nating visible ito sa ating hourly chart time frame. Kaya yan po ang ating pattern dito kay Shiba Inu. At yan po muli yung aking update, technical analysis update dito kay Shiba Inu. Nakikita ko po rito sa daily chart time frame na mataas pa rin ang posibilidad na mukhang ito ay magpapatuloy sa pagko-consolidate dito sa ibabaw ng ating major support na ito. At base po sa ating 4-hour chart time frame ay maaaring akyatin niya yung mga minor resistance natin dito sa mga paparating na araw. Kaya yan, pero wag po nating pero babantayan na rin natin yung pagkabasag ng major support natin dito at saka yung lower portion ng ating pattern dito. Kasi yung pag nabasag po talaga yan yung dalawang
major support, mga support natin dito is yan, posibleng babagsak po ulit. Yan, magpapatuloy na naman sa pagbagsak ang market price ni Shiba Inu. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.